i-brag mo kung ano lang kailangan niya. Hindi mo kailangan i-brag yung hindi niya kailangan kasi maiinis lang yan sa'yo. Kahit naman hindi sa first 5 class, kahit sa labas nangyayari yan eh. Pag pinipilit kang bumili lang ayaw mo, naiirita ka. Tama mali? Yes. O gano'n lang din dito. Gano'n lang din dito. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi mo kailangan sabihin lahat ng alam mo. Ikwento mo lang kung ano yung kailangan niya. Kasi sa totoo lang, pag kinuwento ang kita, doon nangyari doon sa kapitbahay natin na medyo nagka-problema sila dahil nag-away sila mag-asawa. Kasi hindi nag-remit yung asawa nila ng kulang daw. Pakialam ka ba? Wala. Diba? Ganun lang kasimple. Walang pakialam yung mga prospect natin sa mga bagay na hindi naman siya may kinabang. So hindi mo kailangan ikwento lahat. At ito tinuturo ko sa inyo para maging shortcut ang mga presentations, no? Kasi minsan naboboring yung kausap mo, 3 oras sa kayo nag-uusap, hindi ka sa kalahati ka pa lang eh. Akala mo natutuwa yung kausap mo kasi ang talino mo, nabubwisik na yun. Tapos pagkatapos yung mag-uusap, hindi mo mapinakain. Eh kung 20 minutes mo lang kinausap yan, 30 minutes, parang wala kang requirement na pakainin mo siya eh. Tama? O ilibre mo siya kasi saglit lang yung nag-uusap eh. Nagigets niyo po? Ako nga pagkaganyan yung alam kong kakausapin ko, nabibili lang sa akin. Pagkakita namin sa kanya, tatanungin, ma'am, ano po ba yung nararamdaman niyo sa katawan? Ay, ganito yung sakit ko. Ma'am, recommend ko ganitong product. Kasi ito po makakatulong sa inyo. May stock ka dyan, wala ma'am eh, order kita. Di na ako nag-explain. Kasi why? Ahaba lang kami. Bibigay ko lang kung anong agad kailangan niya. Nakuha po? Okay. The bridge. Ano yung ibig sabihin ng the bridge? Yung transition. Transition from product, interest to business side. So, pag nai-highlight ko na ng mabuting tungkol sa product natin, okay? Napag-usapan niyo na yung sakit, tapos nai-highlight mo na yung product na kailangan niya, papasok ka na dito sa transition, sa bridge. Ano ibig sabihin yan? Siyempre, bibili na ng product, di ba? Okay, ito nangyari kapag sa akin. Tinanong niya ako tungkol dun sa melon. Okay, sa melon. Sabi niya gano'n, dadali ko kasi ng abroad to. Sabi niya sa akin. Pero kasi every 6 months nandito naman ako sa Pilipinas, yung para seaman. Sabi niya gano'n, bibili muna sana ako ng 5 boxes. Sabi ko sa kanya, sir, pag bumili ka ng another 5, automatic yan. Registered dealer ka lang ng first 5 class. Paano registered dealer? So hindi ako nag-explain pa ha, product pa lang pinag-uusapan namin. Sabi ko, sir, pag bumili ka kasi ng 10, magiging registered dealer ka kasi ito yung good news, may libre pang 2 boxes. So, bali total of 12 boxes. Magkano yun? Sabi ko, depende po sa barya. Kung may budget kayo, itong masuggest ko sa inyo yung Melon Gold, which is 9,550. Ito naman po is nasa 9,000 naman yung isa. 8,999. So, ano po yung mas gusto nyo? Ano ba yung mas effective yan? Kaya ako, masuggest ko yung 9,550, 550 difference, mas effective siya ng 3 beses kasi dito sa akin. Sabi niya, okay. O ngayon, pagka naging registered dealer ako, o yung next purchase ko, discounted na kayo. Tapos meron siyang business side. Pwede kayo kumita rito ng as much as 300,000 isang buwan. O, talaga, paano yan? Kasi pag-usapan natin siya. So nakita niyo yung transition, very smooth siya. Hindi ako naging bragging, pero hinayaan ko siya ma-curious. So pagka ang style ng presentation niyo is parang pinapasok niyo lagi na naku-curious sila. Okay, ito tandaan niyo ito ugali Pilipino. Pag inaalo ka, ayaw mo, di ba? Ugali natin yun, di ba? Papalapit pa lang yung nag-aalok sa'yo, naglalaro na sa isip mo kung paano mo ipitake down, ipipin down yun. Tama? So ako naging style ko kasi pagdating sa approach ng presentation, lagi kong binibitin. Lagi kong ginagawa parang naku-curious sila kung ano yung mga kasunod na pag-uusapan namin. So kagaya nun, di ba sabi ko, sir, ito, kagaya ito, may business opportunity yan. Pati kayo kumita hanggang 300,000 isang buwan. Conservative yun. Ano yun? Sabi ko, sige, sir, explain ko sa inyo yung system. O sige, mabilis lang ko, sir, mga 10 to 15 minutes lang ako sa tao. O di ba? So ngayon, sige, in-explain ko sa kanya, sir, ganito kasi yan. Meron kami tinatawag na endorsement system. So pag ito, in-introduce natin ito sa mga friends mo, relatives mo, tapos sila yung nagka-interest, doon na papasok yung income mo. Napansin nyo, hindi pa rin ako naglalatag ng marketing plan. So ano yung next na tanong niya? Paano? Paano ganyan? Paano yun? Ganito yan, sir, kasi wala tayong commercial, di ba? So sobrang binibitin ko talaga siya. Wala tayong commercial, di ba? Since wala tayong commercial, company mag-provide sa atin. So parang in that way, pinapakita ko sa kanila, meron tayong kumpanya at merong magbabayad
Tapos ang pinakapuhunan nyo lang dito, sir, yung nakita sa may marketing mo. Tapos pwede lang tumakbo yung system. O, ito yung marketing plan, tsaka ako ipapasok yung marketing plan. So doon na lalabas yung view, may pumasok sa A, sa B, and so on and so forth. Nakuha niyo po? Yung bridging kasi is very crucial. So dapat swabe yung bridging nyo. Yung switch. Para madali nyo sila sa ganun, ang style na gawin nyo is pag inalok mo na siya ng product na kailangan niya, okay, mag-alok ka kaagad ng minimum of 5. Bakit 5? Kasi di ba gagamitin yung puto ng dire-diretso? Ngayon kung gusto nyo po maka-discount in the next purchases nyo, I may suggest na bumili ka ng 10 boxes kayo, makakakuha ka pa ng 2 libre, tapos magiging registered dealer namin kayo. Nakikita nyo po? Kasi pag nag-alok ka ng 2 kahon, tapos pinabibili mo ng 10, malayo yun sa katotohanan. Pero pag umpisa pa lang, nina-inset mo siya na bumili ng 5, nasa kalahati ka na. Pwede rin ang approach mo sa kanya, ma'am, kung gusto mo, bumili ka ng 10, may 2 libre. Tapos ang maganda po nito, may benefits na kayo dito. Yung mga next purchases nyo, is 25% na po. Pwede ganun. Nakuha nyo po? Yes. Papakaramdaman mo yung kausap mo. Malinaw? Yes. Okay. Declare a statement, first Vitalplus can really, yan, so ano ibig sabihin nun? Oh. Yung first Vitalplus kasi, makakatulong po ito sa ganito, sa ganyan, sa ganon. Pwede po ito makatulong sa mga naghahanap ng pagkakakitaan. Yun, magti-declare ka ng statement. Pwede mo rin sabihin na, magpo-connect ka sa audience mo o doon sa prospect na kinakausap mo na pwede ka magtanong sa kanya na ano pinagkakaabalahan niya sa buhay. Diba? So medyo doon mo na medyo ko-questionin kung ano yung mga nangyayari sa kanya. Okay? And tell your personal stories. Pwede mo rin din sabihin dito kung ano yung mga na-experience mo nung ginamit mo product natin. Pwede dito, nag-uumpisa ka pa lang sa product. Okay? Ibig sabihin, nagbibigay ka na ng testimony. Sa totoo lang ako nung ginamit mo product. Ito kasi yan, ito yung susi eh. Para bumili sila ng marami, kailangan magkwento ka ng nangyari sa'yo. Like ako, nung sinabi ko, gumagamit po ako ng first Vitalplus kasi may discount ako before. 6 to 7 sachet a day. So sa loob ng isang araw, sa loob ng 2 araw, kaya ko umubos ng 1 kahon. Halos. Diba? O kaya ko umubos. Ngayon, mabibitin ako kung isa-isa lang bibilin ko. Kaya bumili na ako ng 10. Tapos automatic naging registered dealer na ako. So kasi it's all about mindsetting. Kasi pag tinipid mo rin yung paggamit niya, technically, titipirin din niya yung pagbili. Ako nga po? Okay. Yan. Then gradual shift to benefit side. Okay, so paano ibibigay mo yung mga benefits niya pag naging dealer na siya. Okay? So yun yung sinasabi ko nga kanina na pag bumili kayo ng 10 boxes, may 2 libre, tapos on your next purchase, less 25%. Yan. Tapos meron siyang business side. O yun yung mga benefits. Okay? Then introduction of business side. So paano natin i-introduce yung business side natin? O ganito na. People like discount for free. Diba? O nga, ito po, pakita mo na yung isang package natin na yan. Pag bumili po kayo ng isang package nito, yan. 10 boxes plus 2 free boxes, 12 boxes po yan for 8,992. Okay, so nagets nyo? Yan, so papakita mo lang ngayon yan. Tapos i-enumerate mo na yung mga benefits natin. Meron kayong discount, free training modules, free company facilities, o use of company facilities, no? Website and services, opportunity to earn. Papakita mo lang sa kanila isa-isa. So yan, ito na yung magiging flow ng presentation mo. Okay? Then, pakita mo yung potential income. Pero pwede minsan ikwento muna kung ano yung hirap ng buhay. Okay, kanina nga may pinanonood ako bago ko nag-talk. Nanonood ako ng parang vlog. May nagpa-vlog na commuter siya. Pinapakita niya kung gaano kahirap mag-commute. Tapos, parang sinabi rin niya doon na yung mga may sariling sasakyan is very convenient, ganon-ganon. Pero yung mga commuter, nahihirapan. So, syempre, nag-ano siya, nagpo-vlog siya. Parang naramdaman ko yung sitwasyon na everyday niya pinagdadaanan yung ganito. May mga nakaka-experience ba sa inyo ng ganito? Yes. Di ba? Ang sarap sana mag-comment, kaya lang, syempre, mababash ka. Alam mo naman ang netizen laging, ano yun eh, may negative tsaka positive. Di ba? Kahit maganda intention mo, pwedeng basahin nila na
So ngayon, ang point dito, paramdam mo sa kanya kung gaano yung hirap niya sa buhay. Gaano siya nahihirapan sa buhay niya. Halimbawa, sinabi, like ako, yung kausap ko kahapon, seaman, okay naman ang sweldo. Pero dinali ko siya sa emotional buying. Ano sabi ko sa kanya? Pag naging dealer ka ng First Vital Plus, hindi lang product ang binenta ko sa kanya this time. Ano na yung binenta ko? Emotional na. Sabi ko, pag naging dealer ka ng First Vital Plus, imagine mo, yung kikitain mo dito, hindi mo na kailangan umalis at iwan ng pamilya. Kasi yung binibili mo yung magandang buhay ng pamilya mo in exchange of your time. Di ba? So yung nawawalang panahon mo para sa pamilya mo, sa mga anak mo, yun yung hindi mo na kayang ibalik. Imagine mo, meron ka ng anak na malaki, hindi ka niya kilala kasi nung lumaki siya, wala ka. So ang tawag doon emotional buy, emotional selling na. Nakukuha niyo po? So doon ko siya nadali. Sabi ko sa kanya kasi, ilang taon mo pa gusto magsiman. Possible niya mas maganda ang bahay mo sa akin, mas maganda ang kotse mo sa akin, possible na mas may pera sa akin. Pero tinalo kita sa oras. Kasi ang dami kong oras sa anak ko, ang dami kong oras sa pamilya ko, ang dami kong oras sa sarili ko. At yun yung wala ka. At sa First Vital Plus, pwede mo makuha. Diba? So doon na nagbukas yung isip niya totally. Okay, magkano ba pwede kitain ito? Okay, pag-uusapan natin, paano nangyayari ito? Okay? Paano nangyayari yan? So, how it works? Explain the law of leverage. Kaya ka nahihirapan kumita ng pera kasi sarili mo lang inaasahan mo. Kahit chief engineer ka ng barko, pag nagkasakit ka, bukas hiring na sila. Pag namatay ka, bukas hiring na sila. So, tatakbo yung negosyo ng boss mo kahit wala ka. Okay? So, ngayon, sa law of leverage, ganito siya. Napakasimple lang yan. Si Henry C. nung namatay, tumatakbo pa rin ang negosyo niya. Yes, kasi may mga group of people under him na nagmamanage yung negosyo na kahit patay na siya, kumikita pa rin siya. Nakuha? So ngayon, sa atin, kailan mangyayari yung ganong sistema? Di ba? Ang good news sa First Vital Plus pwede mangyari. So, paano? Iwanan mo sa kanya. Okay, so example mo to. How is law of leverage works? Okay? It is a system practiced by businessmen like Henry C., Lucio Tan, diba? Go Hong Wei, mga security agency owner, hindi naman sila nagbabantay ng mga establishment na nag-render ng services nila. Kumukuha sila ng security guard. Okay? Restaurant owners, hindi mo naman makikita magluto yan. Seldom lang. Diba? Pabisita lang yan doon.